kasama yung baby. So next we have Principal Cosmos. Bible bearer. Yung Bible bearer. Sabi ko. Asan yung Bible bearer? Wayfarer.
Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo ay nagkatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Carlo at saka ni Ruth. Ito ay isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-asawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan, at higit sa lahat, takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay itinatag ng Diyos, so dapat igalang. Ikaw, Carlo, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinatakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang, at ingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? May extra microphone tayo ulit. So medyo hindi narinig yung pagsagot ni Carlo. Kailangan malakas para marinig ng lahat. Ano yung sagot mo kanina, Carlo? Opo. Ikaw naman, Rose, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinatakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Kung gayon, hilingin natin ang pagpapala ng Diyos sa gawain ito. Manalangin po tayo. Our loving and heavenly Father, Lord, this afternoon we come before your presence na mayroon kaming pagpapasalamat sa iyo dahil sa simula pa kayo ang aming Diyos na nagtakda ng pag-asawa. So Lord, sa hapong ito, may dalawang puso na pumasok sa itinakda mong banal na matrimonyo. So Lord, hiningi namin ang iyong pangunguna. Nawa, hindi lang ito isang ritual o ceremony. Nawa, ito ay bigyan mo ng katotohanan sa kahalagahan ng pag-asawa. Salamat sa iyong pagbigay sa amin ng assurance na ang mga gawain na ginagawa namin sa iyong pangalan ay mayroong bendisyon o pagpapala. So Lord, ito ang aming panalangin, ito ang aming pasalamat sa pamumuna mo sa amin sa gawain ito, sa lugar na ito na kung saan nandito kami para gawin ang gawain ito. Ito ang aming panalangin at pasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Pwede na kaupo. Pwede na kayo kaupo. Hiniling natin yung bisunan at saka itabi yung buwan ng dalawa. At saka yung mga ninong at dinang, mga principal sponsors, medyo doon nag-aatubang yung mga upuan nyo, pwede siguro ilisod nila para dito tayo makaharap sa dalawang ito. Dahil saksihan natin ang kanilang pag-iisang dito.
daw tayo. Ah, dito. Okay, sa ating pagpapatuloy, sinabi ko rin na ang gawain ito ay isang banal at Kristiyanong Sir, kamusta po? So basta ang gawain ng Kristiyano, Nung kahapon. ang Diyos ay may salita na binibigay sa bawat gawain na ginagawa sa kanyang pangalan. So dito, sa banal na kasulatan, the Word of God or the Bible, may babasahin lang ako na pagpaalaala sa mga mag-asawa na at higit sa lahat, lalo na kay Carlo at sa kay Ruth na nagpasok sa gawain ito na tinatawag natin banal na matrimonyo. So dito sa banal na kasulatan, the first book of the Bible, which is the book of Genesis, may naka-record dito. So lahat tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos dahil kiniklaim ng ating bansa na tinatawag tayo the only Christian nation in the Far East. So yun ang Pilipinas. So dahil tayo ay mga Kristiyano, tinaguri ang mga Kristiyano, dito tayo tutumay ngayon sa banal na kasulatan sa Genesis. Naka-record dito na ang sabi, inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Carlo at Ruth, tinatanggap niyo ba ang authority ng Biblia sa inyong pamilya? Tinatanggap niyo ba na sa pagbuo niyo ng inyong pamilya, gawin niyo na maging pundasyon ang salita ng Diyos sa itatag na pamilya niyo? So ang aras na ito, ang mga coins na ito, ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. So, Carlo at Ruth, tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. At isa pa na pagpaalaala, Carlo at Ruth, ang pagpapala ng Diyos na ito, ang pira, ay malaking tulong sa pagtatag ng pamilya. Pero paalaala na ang pira din ito ay ginagamit ng kaaway. Maraming pamilya ang nawasak dahil sa pira nito. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pira, ito ang pinanggalingan sa lahat ng mga hindi mabubuting bagay na nangyayari sa isang pamilya. So, dapat tandaan ninyo Carlo at Ruth na ang pira nito ay blessing. Pagpapala ito ng Diyos para sa inyo, lalo na sa pagtatag nyo ng inyong bagong pamilya. That's why, nawa ang pag-ibig nyo sa isa't isa, hindi mabaling sa pira nito.
Okay, so yun ay paalala dahil sa realidad. Ito ang katotohanan na maraming buhay ang nawasak dahil sa blessings ng Panginoon na ito na binigay niya para sa atin. Okay? So ito ang mensahe ng aras na ito. Mga principal sponsors, kung gusto nyo mag-witness sa pagbentahan ng dalawa, pwede kayo stand behind them. Hindi lang siguro lahat, mas mabuti na mayroon lang mag-witness sa pagbentahan ng dalawa. Okay. Yung mga principal sponsors, pipirma din kayo dito lahat. Pero huwag lang muna siguro natin gawin ngayon dahil magka-diliman tayo. Huwag tayo mabilog eh. Kailan to? 20 size. So, apat pa naman na pages ito. So, mamaya na lang sa reception. Okay? So, ako pipirma din, pero mamaya na lang dito. Ito, ang pinirmahan ng dalawang ito, Certificate of Marriage. Noon, tinatawag ito, ang nakalagay dito na heading ay marriage contract. So, parang it sounds na ang pag-asawa ay contractual. So, taliwas yun sa plano ng Diyos sa pag-asawa. Marriage is not a contractual relationship. When say contractual, kontrata, diba ang contractual, walang kasiguruhan. Kung okay ka, kung sa Ilonggo pa, na-remember ko palagi yun na sinasabi ng mga matatanda. Kung maghilisukot, buruyot. Pero kung hindi, buruhin. Yan. Hindi yun ang plano ng Diyos sa pag-asawa. Carlo, Ruth, ito ang dapat tandaan. God ordained marriage. And ang plano niya, till death do us part. Yun ang sumpaan nyo kanina, di ba? Till death do us part. Kamatayan lang ang makasigaret sa inyo bilang mag-asawa. So, pinapaalala ko ito dahil maganda na ang ating government ngayon, hindi na marriage contract, kundi certificate na. Mas matibay ang certificate ikumpara sa contract. Which is certificate, ang ibig sabihin this is now to certify that Carlo and Ruth nagsama na bilang mag-asawa. So, hindi na pwede burahin
ng kung sino na authority o kung sino na mga tao ang pag-asawa. Hindi maligid dito na ang pag-asawa ay parang sailing, yung parang nag-sail ka sa sailboat. Kung minsan ang dagat mapayapa, pero kung minsan may alon din. Kung mapayapa, okay. Pero kung magdating ng bagyo, doon na. We must take note na ang kaaway ng Diyos, si Satanas, ang gusto niya, si Satan is always that he is the destroyer. Kung ano yung mga itinatak ng Diyos, gusto niya na sirain. So, dahil ang pag-asawa ay itinatak ng Diyos, ang kaaway ng Diyos na si Satanas, gusto niya sirain ang pag-asawa. Pero we must take note na kung tayo ay may relasyon sa Panginoon, maski gaano ba na pamaraan ng kaaway na sirain ang pag-asawa, no way, wala na yun. Hindi na yun matablan na masira ang pag-asawa ng dalawang nagmamahalan na mayroong relasyon sa Panginoon. Okay, so ito, salamat na hindi na ito marriage contract, kundi certificate of marriage na ito. Okay? So, ang sabi ng banal na kasulatan, what God hath joined together, let no man separate. Kung ano ang binuo ng Diyos, hindi na dapat hiwalayin ng tao. That's why ito ang role ng mga parents. So mamaya meron din part ng mga parents at yung mga principal sponsors. Okay? So may kandila tayo dito. May nakasay na mga candle lighters na mag-stindi dito.
City na rin. Okay. So, sino dito sa inyo ang may bahay na walang ilaw? Okay. So, tinanong ko lang yun dahil the importance of light sa family. Ano kaya ang mapicture mo sa isang tahanan na walang ilaw, lalo na kung gabi? So, ito ang mensahe nito na ilaw ay kailangan talaga ng pamilya ang liwanag. Kailangan ng ilaw. And thank God na sa Biblia, si Christ Jesus mismo, Jesus Christ, ang nagsabi na, I am the light of the world. If Jesus Christ is the light of the world, lalo na sa ating pamilya. So, Carlo at Ruth, lahat dito na ginagawa natin, may mensahe ito para sa inyo. Ang kandila nito, hindi lang para, masabi natin, yung aming nakagisnan. Bawat kasalan may kandila. Pero ang mensahe nito, ang Diyos, ang ilaw ng buong pamilya. Okay, so this time, pakikuha na ng board. At this point, tiniling ko yung mga parents ng dalawa ito, ni Carlo at Ruth, na pwede isang matibay na kordon na hindi napapakit. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanpaman bilang mag-asawa. So, ang Biblia sa isang Kristiyanong kasalan, malaki ang role nito sa isang wedding ceremony. Hindi lang basta-basta na libro ito dahil ito ay tinatawag na the Word of God or salita ng Diyos. So, ito ang katotohanan, ang Biblia ay salita ng Diyos. So, nangahulugan, Carlo at Ruth, tangkapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundak. Kayo ang pangalawang parents ng dalawang ito. Sa darating na mga panahon sa pagharap na nilang ito sa kanilang pamilya, sa abot ng inyong makakaya at higit sa lahat, sa tulong ng Diyos, kayo ba ay nangangako na susuporta sa dalawang ito? Tutulong sa lahat ng aspekto ng kanilang buhay sa pagkakadila ng kanilang bagong pamilya. Salamat. Okay? Pwede na kayo pa po. Pinili ko ang lahat na pumayo din. Ihandog natin ang dalawang ito sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, manlilitan ng sansinuko, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa hapong ito, ang dalawa naming kapatid na si Carlo at si Ruth, na minamahal mo ring lubos,
ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. So hinihiling namin sa iyo, Lord, na pagpalain mo sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mong ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang buwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Carlo at Ruth, ipinahayag ninyo sa harap ng ating Diyos at ng kapuluang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo sa pag-aasawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Builders of Faith Baptist Fellowship at ng Republika ng Pilipinas, ipinipahayag ko na si Carlo at si Ruth ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni man. Carlo at Ruth, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to introduce to you the new couple, Mr. and Mrs. Carlo Israel. Thank you. Dadako na tayo sa the most exciting part of the wedding ceremony. The most exciting part of the wedding ceremony. Alam mo na yung kung ano yung Carlo. Okay? So, pakitulong. May sagabalo eh. May lubanor. May bakapon. Okay? Pakahon pa? Sige, sige na. Automatic yun, automatic. Isa pa na. So, dito nagtapos ang ating kasama. In the end of the day, I am still your foging husband. That will love and care for you and Mikoy. Sabi nga sa kanta ng Siakol, ngunit pagsapit ng gabi, eto ka sa aking tabi. Sa pag-ibig mo'y di ako nagsisisi. At pagsapit ng umaga, maamong mukha ang nakikita, na sa akin ay lubos na nagpapaligaya. Baby, I love you so much. Thank you for being my best friend, girlfriend, fiancé, and my beautiful wife. Mahal na mahal ko kayo ni Mikoy at gagawin kong lahat para sa inyo. Yeah. Pero si Carlo, no, siya na ang kinasal siya para dito
division number. And now, message from the bride. Oh, di ba? Kanilong ba? Ay, taray sa loob. Wala ka sa kanila to First of all po, thank you po sa Lord dahil sa success tapos na nakaraos din ng kasal. Salamat po kay Mama, kay Papa, sa lahat ng family, Stella po, tsaka sa lahat ng family. Nandiyan po sila para sa amin. At sa family ko rin, salamat po. Message ko para sa iyo. Ano to hindi ka mahaba. Thank you sa Lord dahil dumating na sa buhay ko. Very thankful ako sa Lord kasi sa tinabi ng nilalaki sa mundo, ikaw yung binigay mo sa akin. Napakabait mo, napaka-loving, lahat ng gusto ko na sa iyo na. Sa February 9 kasi 3 years na kami. Sa 3 years na yon, sa 3 years na yun, hindi ko pa siya nakitang nagalit sa akin. Ay! Ako yung galit. Mas lalo pa kitang minahal nung dumating si Nico kahit ikaw lang yung nagplanong gawin si Nico. Wala akong plano eh. Tapos, ikaw yung nagpaniwala at nagparamdam sa akin na totoo pa lang kayo forever. May ganon? I love you, Ben, hindi lang sa hirap at ginawa tayo magsasama, pati syempre sa favorite mong gawin ang mag-food trip. I love you. Yay! Ano yung mga kinakain? Carlo ng food trip siya. Sarap na? Yay! Okay, palakpakan! Bakit? Ano yung partner ko? Wala na. Bakit na mag-close ng program? Okay, ako na lang mag-close ng program. Thank you so much, everyone. My name is Rafi and my co-host is Alexis. Thank you so much. Enjoy the night. Pwede tayo mag-swimming. Enjoy the food kung may natira pa.